Magandang araw, teachers! Panoodin ang video para makita ang 4 na number password para sa PowerPoint. Para naman sa mga nahihirapan mag-extract ng zip file, mag-message sa akin sa link sa comment section. I send lang ang screenshot na kayo ay nakasubscribe at ang 4 na number password at agad ko sa inyo isasend ang file. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya, ang pagkakamag-anak o kinship. Bago natin talakayin ang bagong aralin, balikan muna natin ang ating mga napag-aralan tungkol sa pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Bakit ito mahalaga sa ating lipunan? At ano ang mga ginagampanang papel ng babae at lalaki sa loob ng pamilya? Ang mga tanong na ito ay magsisilbing tulay upang mas maunawaan natin ang ating paksa ngayon. Ngayon, isipin ninyo ang inyong sariling pamilya. Isulat sa inyong isip o sa inyong kwaderno ang pangalan ng inyong nanay, tatay, isang kapatid, at isang kamag-anak. Sa puntong ito, tanungin natin ang ating sarili. Pare-pareho kaya ang paraan ng pagkakamag-anak noon at ngayon? Katulad kaya ng ating sistema ngayon, ang sistema ng mga sinaunang lipunan sa Timog Silangang Asya? Ang kinship o pagkakamag-anak ay tumutukoy sa ugnayan ng mga tao batay sa dugo, kasal o tradisyon. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng maraming sinaunang lipunan. Sa pamamagitan ng kinship, nalalaman kung sino ang kabilang sa isang pamilya, kung sino ang may karapatan sa mana, at kung sino ang maaaring mamuno sa isang komunidad. Mahalaga ang kinship dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan sa bawat tao. Nakaapekto rin ito sa pagmamana ng ari-arian, sa pagpili ng mga pinuno, at sa mga responsibilidad na ginagampanan ng bawat miyembro ng pamilya. Sa sinaunang Timog Silangang Asya, ang pamilya at angkan ang sentro ng lipunan. Hindi lamang sila simpleng magkakamag-anak. Sila rin ang nagsisilbing pundasyon ng kaayusan, pamumuno, at pagpapatuloy ng tradisyon sa komunidad. Mahalaga noon ang pagmamana, pamumuno, at pagkakaisa ng angkan. May dalawang pangunahing uri ng kinship system na umiral sa iba't ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang una ay ang patrilineal system at ang ikalawa ay ang matrilineal system. Sa patrilineal system, ang mana, apelyido, at pagkakakilanlan ng pamilya ay nagmumula sa ama. Ibig sabihin, sinusunod ang linya ng ama sa pagtukoy ng angkan at pagmamana. Makikita ito sa ilang sinaunang pamayanan sa Thailand at Vietnam. Samantala, sa matrilineal system, ang mana at pagkakakilanlan ay nagmumula naman sa ina. Ang linya ng ina ang sinusunod sa pagtukoy ng angkan at sa ilang pagkakataon ay sa pagmamana rin ng mga ari-arian. Makikita ito sa ilang pamayanan sa Indonesia at Malaysia. Kung paghahambingin natin ang dalawang sistemang ito, mapapansin nating pareho silang nagbibigay ng kaayusan sa lipunan. Ang pangunahing pagkakaiba lamang ay kung aling panig ng pamilya ang sinusunod, ang ama o ang ina. Ngayon naman, pag-usapan natin, bakit kaya may mga lipunang sumusunod sa ama habang ang iba naman ay sumusunod sa ina? Ano kaya ang mga dahilan kung bakit nagkakaiba-iba ang kanilang sistema ng pagkakamag-anak? Isipin ninyo ang epekto nito sa kanilang kultura, tradisyon, at pamumuhay. Sa sinaunang lipunan, hindi lamang magulang at anak ang itinuturing na pamilya. Karaniwan ding kasama ang mga lolo, lola, tiyuhin, tiyahin, pinsan, at iba pang kamag-anak. Ito ang tinatawag nating extended family. Dahil dito, mas malawak ang pagtutulungan at suporta sa loob ng komunidad. Mayroon ding tinatawag na clan. Ang clan ay grupo ng mga taong nagmula sa iisang ninuno. Karaniwan silang may matibay na samahan, nagtutulungan sa panahon ng pangangailangan, at may iisang pagkakakilanlan bilang isang angkan. Ngayon ay susubukan nating ilapat ang ating natutuhan. Sa inyong pangkat, tukuyin ang uri ng kinship system na inilalarawan sa inyong sitwasyon. Gumawa ng family tree o kinship diagram.
Tukuyin kung sino ang tagapagmana at ihanda ang inyong maikling presentasyon. Habang nakikinig tayo sa presentasyon ng bawat pangkat, obserbahan kung paano ipinapakita ng kanilang diagram ang sistema ng pagkakamag-anak. Pansinin kung ito ba ay patrilineal o matrilineal at kung paano naapektuhan ang pagmamana at pamumuno. Bilang pagninilay, balikan natin ang ilang mahahalagang tanong. Ano ang pagkakaiba ng patrilineal at matrilineal? Paano nakaapekto ang kinship sa pamumuno at pagmamana? Bakit mahalaga ang pamilya sa sinaunang lipunan? Bago tayo magtapos, sagutin ninyo ang mga sumusunod. Magbigay ng isang uri ng kinship system. Ano ang isang tungkulin ng pamilya sa sinaunang lipunan? At ano ang pinakamahalagang natutuhan ninyo sa ating talakayan ngayon? Bilang huling pagninilay, isipin ninyo kung kayo ay nabuhay noong sinaunang panahon. Mas gugustuhin ba ninyong mabuhay sa isang patrilineal or matrilineal na lipunan? Bakit? Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.